Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin yung weekly horoscope for October 6 hanggang 12 para po sa may mga Sun, Moon, and Rising ng Scorpio. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi mo alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign mo, kasi importante siya, sa dulo ng video, pag natapos mo to, may link po tayo para doon. So, mapapanood mo. Remember, the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto nyo pong mag-send ng donation via Gcash or Maya, or magpa-schedule ng private readings or spellworks, details are in the description. Or kung gusto mo naman, pwede mong gamitin yung thanks button sa baba. So, ang hirap may baby. So, Scorpio, kamusta ka na ba? Pilipin natin. Huh? So we have here is the Six of Swords. Bakit mo? Ayan. So the Six of Swords. So this card is actually saying that you need to move forward. May mga ginagawa ka na, sabihin na lang natin, before, okay pa siya, pero hindi na ngayon. So, okay. So, hindi dahil na before, maganda siya before, at nag-work sa'yo, it does not mean na lagi na lang ganon. So, the cards are saying na it's time that you move forward. It's time to take some action. Time to revise. Yun yung sinasabi dito ng cards. Para sa may sa mga libro, di ba, ina-update natin yung mga information kasi may mga bago. May mga tinatanggal tayo na hindi na siya giving or hindi na siya helping doon sa subject na yon. So, same thing with you as well. May mga pwedeng traditions to or paniniwala na kailangan mo na talagang either medyo i-reconstruct natin or tanggalin na talaga or i-correct, o may dadagdagan, may babawasan. So, let the universe guide you on that part. Yung crossing mo kasi, it's the card of the Hierophant. Bakit takot kang mag-end ng mga bagay na to? Given that you are the sign about ending and transformation. Kasi, andoon na you are scared, may mga iba sa inyo natakot kayo sa mga changes na parating. May mga sinasaalang-alang kayo na dapat hindi nyo na sinasaalang-alang. May mga concerns kayo na dapat hindi na concern. Dude, let's go back doon sa basics. Pumalik tayo. Make it simple na lang. Ganito lang yan. Yun yung pinakamadaling paraan. Kasi, kino-consider mo itong mga taong to, itong mga bagay na to. Yung question natin dito, are they considering, kino-consider ka rin ba nila? Andun ba na kapag hindi mo na kaya, may sasaluhin ka ba nila? So, ito yung mga bagay na medyo kailangan nating tanungin. Kasi, hindi lahat hindi lahat ng binibigyan natin is kailangan bigyan. So, may mga tagang kailangan i-balance ka or ilagay sa back na lang na doon na lang sila dapat. Okay, so, ano bang desire card mo? We have here the Five of Pentacles. So, this card is advising din na pinapaalala siya na medyo kailangan mag-backtrack ka. Kasi in terms of your finances, medyo ang dami sa inyo, you are too much of a giver. So, ano ibig sabihin nito? Di lahat ng pinagbibigyan nyo ng pera nyo or pinagalaan nyo ng pera nyo, dapat paglaanan nyo. Again, basics tayo. Balik tayo sa basics. Ano ba yung mga kailangan lang? Kasi andoon na, kung mapapansin nyo, yung mga Chinese, ewan kung tama yung naalala ko doon kay Lucio Tan, na although nag-grow na yung business niya that time, yung sa sapatusan niya, hindi niya binago yung kanyang lifestyle. What he did was, habang lumalaki yung kinikita niya, nire-reinvest niya yon para yung kabuhayan niya mas lumago. Until such time na malugo na yon, saka lang siya nagpahinga, or saka lang niya binago yung lifestyle niya. Actually, alam ko, hindi pa niya binago Parang yung bahay niya ganun. Malaki yung bahay, pero the way he lives, the way he dress, is typically normal pa din. So, yun yung gustong iparating sa'yo yun yung desire mo na ibalik yung magkaroon ka na reassessments. So, kaya yung foundation mo is the King of Swords. This is a moment na makinig ka naman kung ano yung mga kailangan mong i-let go, ano yung mga kailangan mong bitawan, ano yung mga kailangan mo nang tigilan, mga lugar na tao na kailangan mong layuan. Okay? And andun yung point kasi with this King of Swords, ito lang if you made ito pala sa'yo ng card, kung gumawa ka na ng effort, pero hindi naman nasuklian, dalawa lang yan. It's either wala kang halaga doon sa tao,
or busy lang talaga siya. And alam mo kung ano yung sagot doon. Ano sa dalawa? Yung position mo sa taong yun or sa organization na yun o sa mga kaibigan mong yun. Kung kaibigan nga talagang turing nila sa'yo. Now in the past, we have here is the Temperance, the angel of the tarot cards. Alam mo, tawag dito, bombarded na yung utak mo ng maraming bagay. Alam mo yung mga maraming bagay na yun, sa totoo lang, mga trivia na lang yun eh. Kasi parang iniintindi mo ano yung gusto nito, ano yung bawal sa kanya, ano yung pinapangarap niya. Parang, you are para kang walking diary ng iba. Pero, eto nakakaloka. You know a lot of things about them. Sila walang masyadong alam tungkol sa'yo. You take note sa mga favorite nila, mga birthday nila, special occasions nila, pero hindi nila magawa sa'yo. It's something na kailangan mo ng pag-isipan kung kailangan mo pa talaga sila sa life mo. Sorry medyo harsh. Now, yung possible na changes na maging ikaw, we have here is the Wheel of Fortune. So, andun kasi kaya pinagtitipid ka, there might be some emergency na gastusin along the way. So, at yung point na pinapasay ng universe na hindi araw-araw is Pasko at hindi araw-araw ay may pagpapala. May mga oras na darating din ang tagtuyot at kailangan na masigurado na meron kang naisuksok para meron kang mauhugot. Kaya di ba, iba sa inyo, pinapaalala ng universe, savings is very important. So kung nakaka-resonate ka sa reading, ayan, don't forget to subscribe, like, and share this video. And click the bell notification. Tuloy natin. Your physical environment we have here is the Knight of Swords. So, dude, this is a moment of learning para sa'yo. Yes, madami. Ang kumbaga, ando na ina-expand ng universe yung capacity mo na maintindihan yung mga bagay na sa paligid mo. The universe is helping you to understand what is it that you need to know. Huwag kang magtataka na parang andoon is either nakaka-capture yung attention mo na gusto mo matutunan itong bagay na to, o ang dili mo maintindihan ng isang topic na hindi mo naman naman interest. Yung universe ang naglalagay nun sa'yo para kasi may magagamit mo yun eh. Kumbaga, akala mo parang ngayon trivial lang yun. Parang, ba't naman na-interesado ako? Yan, sabi na, mekaniko ka. Na-interesado ako doon sa paano magluto, ganyan-ganyan. Ano mang connect nun? Wait mo lang. Kasi kapag sinundan mo yung flow ng energy ng universe na yan, may kita mo sa along the way, magko-connect siya. Yes, magkalayo mekaniko, tsaka sa pagluluto. But, give it time. Makikita mo yung difference at ano yung magiging impact nun, lalo na in terms of your finances. Now, your emotional environment we have here is the Page of Pentacles. Sure ka ba? Sure ka ba na you're already in the path sa mga single na ayaw nyo na parang napapagod na kayo? That's what you said. Pero may mga reset na mangyayari eh. What I'm seeing here sa card mo is, sabihin lang natin may mga kailangan bumalik. And itong pagbalik ng mga to, sa una medyo subtle, pero maibabalik. Kasi may mga kailangan kayong pag-usapan ng mga bagay para malinaw-linaw. Kasi kahit hindi mo pinapansin, may mga questions ka pa rin bakit umabot sa ganito, bakit na-develop sa ganito. Those people will help answer that. Now, your hopes and fears is the Four of Wands. So, pinapakita ng card na to na, ayan na nga, bakit ang hilig mo mag-isolate? Bakit ang hilig mo mapag-isa? So, what I'm seeing here kasi, there will be a time na very soon, parang gusto mo gusto ko munang umalis, gusto ko munang mapag-isa, gusto ko ng change of environment. Not yet, sabi ng universe. Not yet. Kasi, remember, may mga kailangan pagkagastusan. So, you need to save that up. Kahit may extra ka, wag muna. Be wise in handling your money.
Why? The Six of Pentacles is saying na medyo magulo ang energy of finances sa house mo ngayon, Scorpio. And nakikita ko din dito na yung sa possible future mo dito is that you might be needing assistance then along the way. So, ikaw yung hanghihingi ng help this time. Pero please, huwag kang matakot manghingi ng help kasi may mga tao talagang willing naman silang tumulong sa'yo and they are willing to lend you the assistance that you need. Piliin mo lang para hindi ka ulit na, alam mo yun, yung nangyari dati na nasusumbatan ka. Okay? So, I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share, and click the bell notification. So, kung kailangan nyo po ng private readings or spellworks, or gusto nyo po mag-donate via Gcash or Maya, use the details in the description below or pwede po yung thanks button sa baba. So guys, maraming salamat po. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At magkita po tayo very soon. Mula po dito sa Baguio City, kasama po si Mikay Noodles, si Zero. Have a great day. Bye-bye!